Hey guys, this time tuturo ko yung about sa variables and arithmetic operators. Yung variables, siya yung mag-hold ng mga data natin tulad ng numbers na possible natin gamitin in the future for calculations using our arithmetic operators. Bali, nandito tayo sa loob ni main function. Try natin gumawa na ng variable. Type in int space variable name, any name na gusto ninyo. Sabihin natin ang variable name ko is num and press semicolon. Ibig sabihin tapos na tayo dito. Ang fourth line explain ko int, sabihin nito create ako ng variable na nagngangalang num at si num ay wala pang laman, kumbaga isa siyang box na walang laman. Try natin lagyan ng laman si box. Punta tayo next line and num equal to or taking the value of 4 then semicolon. Ibig sabihin nito si num na storage equal sign, ibig sabihin ng equal sign not equal sa programming, hindi ibig sabihin yan equals taking the value ng nasa right side niya na 4. So, si num ay may laman ng 4 ay nag-hold na ng value na number 4. Then, sa 6th line, mayroon tayo ditong alam na natin to. Our number is %d at i-display ko si 1. And try natin build and run. Nakalimutan natin semicolon, sorry. And build and run. Display natin si 1. Paano kung gusto ko i-display si 4 sa ating screen? Yun din ang isang silbi ng ating variable. Kaya nga, kung last video nagtataka kayo, bakit itong mga number na ito, hindi ko na lang dinirektang itinype dito. At wala na nito. Dahil yung conversion character ay pwedeng ay para din kay variable. Balik natin the %d and ito yung 1. Try natin ito palitan ng variable. Meron na tayo isang variable na nagngangalang num. Try natin ilagay dito and build and run at ayun na siya, update na atin. Sabihin nito sa type niyo yung y hanggang dito sa %d conversion character, kukunin ito num. Sabihin num, hindi siya letra kundi this variable siya na na-create na natin before na nandito and nag-display na siya as number 4. And okay na tayo dyan. Try natin i-update yung value ni num. Kuha tayo ng new line and sabihin natin 6. Ano kaya ang maging output nito? 4 ba o 6? Try natin build and run. Kalimutan na natin semicolon, build and run, and it's 6. Bakit 6? First line sa loob nating main function, create tayo ng variable num, and second, next line, store natin sa 4, and pagdating dito, num is taking the value of 6. Ano mangyayari kay 4? Hindi yan i-add, kundi mapapatungan. Mawawala si 4 at i-hold niya si 6. At pagdating dito, ang laman ni num ay 6. And okay na tayo yan. Paano kung ito nilagay ko sa dulo and try natin i-build and run. Yun, may error. Bakit error? Punta tayo sa line number 4. Sabi dito print f, piprint ko to hanggang sa makarating dito %d si num. Ano ba si num? Pagtingin ko sa taas, wala namang num sa taas. Kahit sa labas, wala akong nakitang num. Sino si num?
hindi niya kilala si num dahil si num ay nasa likod o nasa ilalim ni printf at itong num na to ay mag-error dahil hindi niya kilala. Kaya try ulit natin ibalik siya dito and i-run ulit and nag-display siya as 6 tulad ng kanina. Paano kung itong num cut natin ilalagay sa baba? Ano yung output? 4 ba o 6? Try natin build and run and it's 4 again. Bakit 4? Balik tayo dito, alam natin first line sa loob ni main, create na variable, taking the value 4. Pagdating dito, %d, ano ba laman ni num? Ano ba yung laman ni num? Huling laman 4. Pagdating ng 4, di-display niya dito si 6, hindi pa niya kilala kasi nasa ilalim niya. Try natin gumawa pa dito ng isa pa. And display, build and run. Dalawa na tong printf na to. And build and run. Okay na tayo dito sa line numbers 7, 6. Pagdating dito si num, ano ba yung huling value ni num? Sa memory, titignan niya ano yung value, 6. Okay, di-display niya. Pero pag dito, ang huling value niya is 4, hindi pa na-update into 6. Kasi nga, sequence yan, parang ano yan, step by step procedure. Ang una kong procedure na ginawa, meron tayong 5 statement sa loob ni main. Una kong procedure, kumuha ko ng variable. Second procedure, si num, nilagyan ko ng 4. Third procedure, ipiprint ko yung laman ni num, which is number 4. And next procedure, update ko si num sa number 6, equivalent to 6, taking the value of 6, parehas lang yan. And next line, ipiprint ko yung laman ni num, which is ang latest laman daw niya is 6. Try natin ulit itong. By the way guys, yung difference nito, bali na build and run na natin. Try natin i-build update to. Try natin mag-error to. Comment natin to. Sabihin din disregard na niya sa source code natin sa compiler. Try natin build and run. May error tayo. Bakit nag-error? Kasi itong si num hindi pa siya declared as variable. So may error tayo. Try natin build run, error. Pero pag prines natin yung run, ay magra-run. Bakit nag-run? Ibig sabihin kasi ng build and run dito, pagka build ko, i-run ko yung binild ko. Pagdating dito sa build and run, una first step ko, bibuild ko, compile ko. Pagko-compile, nagkaroon ng error, kaya nagpula, hindi ko siya i-run. Pagdating dito, build, nag-error, build lang to, hindi ko i-run. Pagdating dito, i-run ko, but nag-run yung huling program na ating huling compile natin na nag-work. It's because, itong run na to, ito yung huling nating kinompile. Ibig sabihin, compile, papatungan lang yung huling exe file na nagawa natin. Wala tayong problema dyan. Balik ulit nasa dati. And okay na ulit yung build and run. Ngayon, i-explain ko na yung about sa arithmetic operators. Try natin gumawa isa. Try natin itong palitan to as number 12, 10 plus 4, and try natin to build and run and nag-display yung 16. Try na natin ngayon yung arithmetic operators. Natin linisin. And try natin baguhin tong num 10 is equal to num is equal to 10 plus 3. Try natin yung
build and run, and nag-display tayo ng 13. Ito yung first arithmetic operator natin, yung addition. Sabihin ng line na to, num is taking the value of 10 plus 3, which is, ang result daw nun is 13. Ang may store na dito ay 13, and pagdating dito, di-display ko sa 13. Now, try natin yung subtraction, our second arithmetic operator, and build and run. Expected natin dito ay mag-display ng 7, and it's good, no problem. Multiplication, for multiplication, it's not x, it's asterisk symbol ang gagamitin natin dito. Yun din ang gagamitin sa iba't ibang programming language. Try natin build and run. Expected output is 13 and 30. Good. How about division? Ang division natin dito ay itong slash symbol, slash, and expect natin ang output nito ay 3.33, but ang nag-output is 3. Sabihin nito, kukunin lang yung whole number pag division ng integer. Sabihin int without decimal places. Paano kukunin tong butal? May elementary tayo, di ba? Pag may compute tayo ng division, meron pa tayong tinatawag na remainder na dinodugtong pa sa gilid. Sa programming, meron tayong fifth arithmetic operator, yung tinatawag na modulo or modulus. Kukunin niya yung butal nung kinocompute mong division. Let's say 10 modulo 3, ang symbol dito ay percent sign. Try natin build and run. Ang butal nito ay 1, and nag-display your numbers 1, no problem with this one. And now, okay na tayo. Meron tayong 5 arithmetic operators, additional na lang. Pwede tayong mag-declare ng, kung ito, mayroon tayong dalawang line sa pag-declare ng variable and paglagay ng laman. Pwede na rin natin siya pagsamahin sa single line like this one, and try natin kung mag-display si 10. Good, no problem. Nag-build siya sa build and run. Sabihin nito, sa line number 4 of first line ng main function, create a variable type of the type integer, not holding any values na hindi siya pwede mag-hold ng may decimal place, and num is taking the value of 10. Wala na tayong problem sa 10 na yon at nag-display pa rin siya. And dito, halimbawa gusto din natin gumawa ng maraming variables. Kuha tayo ng ating x, y, and sum natin yung x natin, yung value ay, saan yung value ng x? Natin yun ulit, 10. Yung y ay 3, at yung sum wala pang laman, sum answer na lang. Sige, answer. Sige, sum answer na nga lang para tipid na. And then natin to, answer is equal to x plus y. Type natin dito, answer plus subtraction, multiplication, division, and modulo.
tingnan natin yung result na mga ano natin. At bago yan, gusto natin malinis ang ating display. Natin build and run. Ayun. May mali. Ang ginawa nating variable ay answer, but dito answers, si answers, ano niya, sino ba tong answers na to? Hindi to na-declare ng una, kaya nag-error tayo dito. Tingnan natin i-update si answer with answer lamang without s, and try to build and run, and we don't have any problem. Natin to baguhin ito. X, yan, percent D plus percent D, meron tayong 3% T, X, Y, okay tayo dito. Tingnan natin update lahat, and update lahat, and update natin lahat, then build and run. Tingnan natin na ilagay yung \n ating escape character, escape sequence. Now build and run ulit natin. Ano naman to? Ano naman problema nito? Yung quotation, sorry, yung quotation, dami kong mali. Siguro ako na, babagsak na ako. Now ito, bali alam na natin to. Addition. Oh, hindi naman to addition. It's subtraction. Ang dami ko na mali ah. And display natin. Module percent D. Uy, dumobile tayong percent. Escape sequence character. Ay, gumana ng percent. So, gamit tayo dito ng ASCII value no percent. Hindi ko na alam yan. Natamad ako mag-google. Natin, percent di modulo blah blah blah. And, okay tayo dito. Wala tayong problem. 10 plus 3, 13. 10 minus 3, 7. 10 times 3, 30. And, okay na tayo dyan. Ngayon, medyo matrabaho to. Pwede rin naman tayo ditong, kahit di na natin to kailangan, yung arithmetic operator. Kung burahin natin to. At magko-compute tayo sa loob. Hindi ko na kailangan to. Try natin dito mag-compute. X plus Y. X minus Y. Since Y. Kung walang space or may space, parehas lang yun. Tulad nga yung sinabi ko, di-disregard niya yung white space. Wala daw pake si compiler. Wala siyang pake. And try natin build and run. And same result. Kasi dito, ibig sabihin yan, ulit tayo sa line number 5. Tinting dito. Wala tayong problema dito. Ito, conversion character percent D. At ang dito daw ay ito. Bago niya i-display yan, ika-calculate niya muna yan. And that's all. Next video, explain ko naman yung about data types and typecasting. Thank you guys.